patuloy na rin pong bumabangon ng mga probinsyang labis na nasalanta ng Bagyong Pablo. Patuloy ang dating ng tulong para sa mga biktima. Pero di pa man sila tuloy nakakabangon, isang lindol naman ang yumanig sa Davao Oriental. Narito po report ni Sherry Ann Torres. Ito ang inabutan ni DSWD Secretary Dinky Soliman sa kanyang pagdating sa Katiil District Hospital sa Davao Oriental. Ang mga pasyente matagal na naghihintay para sa tulong na gamot. May ilan pang araw na binawian na ng buhay habang naghihintay na ma-airlift. Ayon sa pamunuan ng ospital, ginagawa nila ang lahat na makakaya sa kabila ng kakulangan sa gamit at pasilidad. Yung matitinding injury at fracture, hindi raw nila kayang gamutin kaya kinakailangang dalhin sa ibang lugar. Di naman nagpatinag sa matinding init ang mga residente na pumila para sa relief goods. Pero hindi pa nangangalahati ang mahabang pila, sumiklab ang tensyon. Kapos na kasi ang relief goods. Hindi pa man nakakabawi sa bangungot ng Bagyong Pablo, niyanig naman ang magnitude 5.8 na lindol ang Tagum City sa Davao del Norte. Ayon sa mga residente, inabot daw ng 10 hanggang 15 minuto ang paglindol. Banayad lang naman daw ito at tila idinuduyan ng lupa. Naramdaman daw hanggang General Santos City ang pagyanig. Wala namang inaasahan pang aftershock. Nagpaabot naman ng tulong ang Malaysian government sa lokal na pamahalaan ng Davao City para matugunan ang pangangailangan ng mga residente roon. Mahigit 10 toneladang relief goods mula sa Malaysia kabilang ang bigas, biskwit, milk powder, damit at iba pang pagkain ang dinala para sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo. It is our quick response in order to alleviate the difficulty that you all face. We hope that our contribution will help in some sort or other. 17 mangingisda naman ang nailigtas sa dagat ng General Santos City. Sakay sila ng 44 na fishing vessels na pumalaot bago pa man manalasa ang Bagyong Pablo. Ayon sa Philippine Coast Guard, 311 pang mangingisda ang nawawala. Sa ngayon, wala pa rin eksaktong bilang ng mga namatay na mangingisda. Bumuo naman ang PCG ng Task Force Maritime Search and Rescue para hanapin ang mga nawawala pang mangingisda. Katulong nila rito ang militar, iba't ibang sangay ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Sherry Ann Torres, GMA News.